kasama ito eh. Kasama ho natin ngayon. Maraming salamat si Attorney Vian Lawrence Gabato, Constitutional Lawyer Attorney. Good afternoon. Good evening na! Okay, araw pa eh. So, okay. Pero good evening pa rin. Good evening pa rin, Lourdes, at sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon dito sa special coverage ng DC. Maraming salamat. Oo, unahin ko lang edukasyon, dahil nagtuturo ka, Attorney, unahin ko, pinagmalaki niya yung ating education. Binabanggit niya yung mataas na ranking ng mga world university. Lahat daw yan kinaramihan ng mga state universities, and pinagmamalaki niya yung magandang edukasyon sa ating bansa. Anong say mo rito, Attorney? Well, I think for this year, 2026 naman, I think they're trying to do naman the improvements. Alala natin, 'di ba, na meron they've been discussing about yung EDCOM, 'di ba? So I think that's a start in the right direction, 'di ba? I think if I can recall, 'di ba, ngayon ang mga school year ngayon, they reduced already the Yes. teachers. Oo. They already restructured it into 3 grading periods. Of course, we don't know what would be the other reform. Syempre syempre pe-premise na lang natin muna to kasi yun naman tingin ko magiging premise ng ating discussion. Hindi naman lahat ng bagay ma-attain realistically, pero syempre importante magkaroon ng para sa bahay naman kailangan kahit sabihin na natin hindi man natupad lahat, importante na nagkaroon ng resulta Okay, so I think yun ang magiging premise naman natin sa ating discussion ngayon. So tingin ko naman sa edukasyon, well, they're trying their best to, of course, yung baga program nila, 'di ba? Kung naalala natin, ang sinasabi ni Pangulong BBM, gusto niya sana maging siya yung parang sa edukasyon, 'di ba? Maalala siya yung administrasyon niya sa edukasyon. So I think that's the start to the right direction, and I think naman even before the SONA, they want to pass of course large naman lagi ang budget ng education. Tama. Oo. Priority. Yeah, it's always a priority, but of course they're going to give yata a big budget for ayun yung plano sa this coming pagpasa ng GAA natin. Yun yung pinaplano. Bibigyan lang ng talaga malaking subsidy or malaking budget ng education sa susunod na pagpasa ng Appropriations Act. Oo. So maganda yung edukasyon. Pag nakatapos, nag-abroad, di ba? Niiwanan tayo, di ba? Tingin ko naman, kung, kasi nangyari naman kasi, let's admit it, for the longest time naman, we're always dun sa point na tayo yung nag-export ng parang siyempre iba, I think we have heard the concept of brain drain. Yes. Diba? Pero I think naman in a global in a world of medyo globalized naman na ang world ngayon noon hindi natin ramdam around 20 years ago, but I think nowadays ramdam ang globalization na ng mga bagay-bagay. So I think everything naman's going to be involved, diba? Involved with everything. Siyempre, we just have to really do also some priorities considering na ang ating bansa. Of course, we're an archipelago. Tama. Kailangan pa rin mag-concentrate dun sa mga basic needs natin, like sa agriculture, siyempre sa education natin. We still have to wag natin pabayaan. Yun ang ibig sabihin, wag natin pabayaan yung mga ganong aspeto. Kasi hindi naman pwede na kasi yun yung comment nila sa brain drain dati, 'di ba? Parang lumalabas, nawawala yung ating talents, talent, 'di ba? Yes, but exactly. at the same time, syempre we have to also know that eventuality that of course we have to still improve what we have here domestically. 'Di ba? Para at least ma-address din natin yung brain drain. Okay, Attorney Vian, ano yung earth shaking? Earth shaking? Sa SONA. Well, para sa akin, meron ba? Outer space. Hindi nga, 'di ba? Kasi 'di ba sabi ng Malacanang, earth shaking. Outer space. Let's discuss it realistically. I think paano ba 'to? Hindi ko maalala kung last year or 2 years ago, 'di ba? Nagkaroon na ng Philippine Space Agency. Now, let's not get it wrong baka iniisip kasi ng iba pag sinabi natin space pero of course, narinig ko gusto yata magtayo ng rocket ship or space launch. Pero just to give you lang an idea, kasi yung pag pinag-usapan kasi natin space law, that's part of international law So what I'm saying is,
syempre, kailangan yung space law mo. For example, maglo-launch ka ng satellites. Example, wala tayong internet, wala tayo ngayon dito sa wala tayo ngayon dito sa programa yes, kung exactly. wala yung mga satellites natin eh. So, part and parcel yan na space. So, of course, that's also included din yung nakikita natin, 'di ba, yung mga astronaut natin, nakikita natin sa ibang bansa Space, sa US usually, 'di ba? oo. Pero syempre yung space law, hindi lang naman limited doon. Limited din yun sa mga bagay na kailangan natin i-access yung kalawakan eh. 'Di ba? Yung yung pangkalawakan na daigdig. Kailangan, for example, satellites. Kung naalala ninyo, 'di ba? Tayo pag nag-launch tayo ng satellites, we always go to another country. Example, sa China, kung naalala natin yung Agila satellite. Yes. We went to China just to launch the satellite, 'di ba? Pero syempre iba na rin kung meron din tayong sariling kapasidad eh, 'di ba? Kaya 'di ba, they intended to build kaya nga ang ginawa nila, nagkaroon na tayo ng panibagong batas, yung nag-create ng Philippine Space Agency to address that. Syempre, for practical purposes, we still have yun, andun yung parang purpose ng Space Agency. Now, syempre, pangarap din natin, baka magpadala din tayo ng mga astronaut sa labas, sa outer space or sa... Balang araw, bakit? Sa Di buwan, ba? Of course, it's feasible, but it should take time din naman, di ba? It should take time. Of course, the technology nowadays, it would be easier to acquire equipment, but of course, at the end of the day, may capability. Of course, it's just how to prioritize the funding, di ba? Pero hindi ko sinasabi na, kasi I think naman may magsasabi, baka sabihin nila, ba't tayo gagastos dito sa space agency na to? Daming mga tawag dito, madaming Problema. dapat na problema. Yes, exactly. Pero tandaan natin, isa lang yung pag-address niyan, at least meron na tayong sariling ahensya or sariling opisina para i-tackle yan. Okay. Ito yung mga parang step in the right direction na hindi na tayo aasa eh. Hindi naman na tayo aasa sa ibang bansa, at least meron na tayong ahensya to do with such activities. Okay. System loss, pinaalis niya na. Ganun ba kadali yun, Attorney Bien? System loss, just to kasi system loss, tagal ng issue yan. Tama, oo. Alam naman natin, for the last 20-25 years, yan lagi ang bukang bibig sa tama. election, kahit ng mga senador natin. Diba? May ibang mga senador, yung nagiging advocacy. Ako, naalala nyo, di ba, si the late JP, di ba? Yes. Happy ka eh. Gusto ko, happy ka. Yung adjustment at saka yung kasama na rin yung system loss, di ba? Yun yung napag-uusapan. Maganda kasi dapat na mabanggit talaga yung system loss kasi anong nangyari kasi, lahat ng mga wastage ng kuryente kasi na pinapasa kasi sa consumer eh, diba? Parang anong nangyayari tuloy dahil gumamit lang ba kami ng kuryente, kailangan nyo pa ba kaming parusahan dahil dyan. May mga nagpe-petition na dyan sa ERC tungkol dyan sa system loss, kung dapat ba magkaroon ng system loss. Okay. Ang sa akin lang naman, siyempre, yung iba may nag-file na ng petisyon. Ngayon, kung may utos na alisin na yung system loss, ang worry ko lang naman kasi dyan is, siyempre, kung dadaanin nyo sa proseso, siyempre, kailangan i-petition ko whether or not it's right or wrong eh. Di ba? Yung system loss natin. Pag, for example, inutos kasi, okay siya. Siyempre, kasi magagaang yung ating... Bayarin. Yung ating bill. Bayarin sa kuryente. But, of course, ang next question ko is, okay, kung inalis man yung system loss, kasi yun ang, sabihin na natin, pakiusap o direktiba ng firm directive ng ni President BBM, 'di ba, na alisin yung system loss. Ang pinaka-fear lang kasi doon dahil alam mo yun, baka mawala kasi siya doon sa point na 'di ba, kailangan desisyonan ng ERC. Nangyayari ngayon dahil inutusan, baka kasi sabihin alisin lang, 'di ba? Tapos hindi natin alam after 6 months. Exactly. Or after niya. Pangalan, 'di ba? Attorney, sandali. Kailangan pa ba ng batas para tanggalin yung systems loss na ito? Yung system loss. Hindi, kasi nangyayari kasi ang mga distribution utility, syempre, pinipetisyon kasi yan. Mapameralco yan, mapa-electric cooperative.
Nagpa-file ka ng petition kung magdadagdag ka ng rates, Oo, inaaprobahan kasi yung rates niyan doon sa system laws. Oo. So lahat yan, hindi lang yan limited sa Meralco. That's also true with other distribution utilities kasi sa ang Meralco naman dito sa Luzon Yes. sa Visayas at Mindanao, Iba. ang mga distribution Oo. utilities or power generation. So what I'm saying is usually pinipetisyon kasi yan. Ngayon yung example, magtatas ka ng kuryente or magpapalit ka ng rates, aprobahan kasi yan. Usually pina-public consultation kasi yan eh. Yeah, pina-public consultation. Siyempre, pag nag-issue naman din, for example, kasi hindi ko alam kung anong gagawin ni PBBM. Oo. Pwede kasi siya pwede naman siya siguro mag-direct order, 'di ba, na ibababa lang sa ERC para ma-enforce sa mga distribution utilities. Pwede kasi gawin yan. Of course, ang risk na naman dyan, baka naman tong mga distribution utilities pumalag kasi pwede naman silang pumalag kung gugustuhin nila eh. Diba? Pwede sila mag-apela. Baka executive order na yun, hindi angkop sa kanila, baka umakit pa sila sa korte. Yun lang din yung point din, kaya pinipetition yan kasi kailangan marinig ng tao. Ang nangyayari naman kasi on the ground, minsan pag nagpe-petition kasi ng ganyang rates, ang mga nag-appear lang usually yung mga consumer groups. Siyempre yung mga ibang yung talagang, of course yung consumer groups, that's good. They are appearing for and in behalf of the others na hindi naiintindihan yung tama. dynamics eh. Diba? Pero syempre, yung baga kung sa kaalaman, diba? Yung kaalaman nila na bakit magtataas tayo ng system loss, siyempre, mas maganda kung may mas malaki yung partisipasyon aside dun sa mga grupo natin, 'di ba? I think sila Nasi Korean and all other groups that they're doing their effort to at least, represent at least most of us consumers eh. So, hindi na yun yung mga maaari kasing mga bagay na pwede mangyari kung gusto natin talagang mawala yung mga kasi para lumalos parang riders yan eh. Simulain sa mga EPIRA, EPIRA yung law pala yung mga adjustments dati, 'di ba? Naalala niyo, 'di ba? Yung mga pareho lang yan sa system loss eh. Nangyayari kasi pinapastro kasi sa mamamayan. So ang tanong diyan is it really just to do that? 'Di ba? Kasi minsan pag wala namang opposition, kasi ang point naman doon syempre kung example ikaw yung Meralco or yung distribution utility. Kung ma-justify mo naman na okay ipasa yung system laws, wala naman nag-object, maganda yung argumento mo sa ERC, talaga i-grant naman talaga yan, di ba? So ERC lang. Kailangan talaga ng partisipasyon eh. I think ko naman, narinig din siguro ni PBBM yung parang reklamo na hindi siguro nakaabot sa mga ganong mga pamamaraan, di ba? Attorney Sandali, so sa ERC lang, pwede nang tanggalin tong system loss? Hindi, kasi depende yan eh. Kung mag-order si PBBM, malamang maybe through an executive order, okay. directive yun. Kasi syempre under naman yan Department of Energy. Now whether or not it's legal or not, okay, of course it depends on the distribution utilities to question it in court. Okay. So pwede. Pwede naman yun. Okay. Pwede din naman idaan sa petition, idaan din sa proseso. So may ano pala, may pwedeng harangin din lang, for example ng Meralco at questionin to sa korte. Maaari. Lahat naman pwede alam naman natin lahat pwede naman question. So hindi pala gano'n kadali. Di ba? Di ba? Pwede naman. Pwede mangyari yan. But I'm saying right now, I think may mga pending na mga complaints or pending naman na dinidesisyonan ngayon yung kung whether or not kasi 'di ba nung naalala niyo lumabas yung si system loss, 'di ba? I think 2 months ago. Dami naman talaga umalmat. May nang mga alam ko nagreklamo na talaga on record sa ERC to question that supposed inclusion of the system loss aside from other things, okay? Kasi may mga iba pa sila nirereklamo sa Meralco. It's not just the system loss, may mga iba pang mga singilin na kuni-question din ng mga pending na cases din sa before the ERC. Attorney, etong malinaw. After ng SONA niya, ibig sabihin baka kinabukasan inaasahan na natin. So hindi pala ganun kadali.
Pwede naman niyang gawin yun. Kung Hindi ko gugustuhin pa niya. alam kung ano pang pwede niyang gawin. Of course, I'll leave it to the president what he's going to do, di ba? Pero yun nakikita ko na pwede niyang gawin para lang maramdaman na talagang he has to go with that sinabi niya kasi yun yung pinakauna niyang statement kanina So just to show yung assertiveness, 'di ba, na kailangan implement natin yung pag-alis sa system laws. That's a possibility na pwede nilang gawin. Either siya or usually si Department of Energy. Kahit hindi naman si PBBM, pwede tingin ko pwede na rin, I think it's enough si Department of Energy to issue the necessary order or memorandum to implement or to not implement to Order. to give yung parang to give meaning dun sa kung ano man yung sinabi kanina ni PBBM sa SONA. Okay. Okay, tayo Meralco kasi. Ito ba ay pwede rin sa sa probinsya na mga kooperatiba? Of course, let's assuming na meron silang system loss na na sinisingil, diba? Pwede yun, malamang, pwede yun. Pero kasi 'di ba pag sinabi kasi system loss, ang discussion lagi usually Meralco. Meralco. Most of kasi ang laki naman na ng coverage ng Meralco Oo, tama. Hindi naman na sila Metro Manila nowadays. Covered na rin sila at least parts of Region 4A na rin Okay. So, maraming natuwa, pumalakpak, tumayo, pero mukhang marami pa itong dadaanan, attorney, di ba? Tingnan natin kung ano yung mga hindi, baga kung mag-order, I'm just saying lang kung mag-order siya, syempre, there's going to be an immediate implementation na alisin yung system loss. Actually, ang nakikita ko na siguro maaaring problema dyan, syempre, kung papalagman ang Meralco or yung distribution utility, saan namin ilalagay yung system loss? Oo nga, tama ka. Yun ngayon na magiging doon Yun ngayon na magiging dilema doon Oo. Kaya nga, dapat din watch out din tayo kasi iba lang yung pangalan. Diba? Oo nga, no. Tama si attorney Okay, sige. Sisingit namin sa iba. Sa ibang Hindi natin alam diba? I mean, para lang pork barrel lang yan. Oo nga, tatanggalin. Tapos, sige, singit natin sa ibang may mga pangalan na hindi na systems loss. Pero tingnan lang natin, ano yung parang gagawin nila, how are they going to deal with it? Okay, tingnan natin in the next few days, diba, paano nila tutuparin yung mga nabanggit na ganyan na tungkol sa system loss. Okay, eto attorney bigyan naman ng karapatan yung middle class para dito. I don't know kung napakinggan mo, bilang suporta sa middle class na alam nyo na, nagbabayad ng buwis, bumubuhay dito sa mga nasa laylayan ng lipunan. Babigyan tayo ng bahagyang biyaya sa exemption ng income tax. Okay. Anong nakikita mo? Ilan ang pwedeng mawala? Is it possible, attorney? Kasi paano ko ba sisimulan nito? Ito lagi ko I've been saying this maybe as an advocacy. Kasi tandaan natin na baga from the start, 'di ba? Ang talagang objective naman natin is syempre yung mga mahihirap gusto nyo magkaroon ng magkaroon ng magandang buhay di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng 4Ps. Kaya nagkaroon ng mga exception sa income tax para matulungan yung sabi mo nasa laylayan. Pero usually yung talagang poorest of the poor, okay? Tingin ko naman okay naman yung programa. Marami namang beneficiaryo Of course, notwithstanding lahat ng mga maaari nating naririnig ng mga storya na inaabuso minsan yung sistema. Kasi may mga ganyan Pero what I'm saying is, of course, the system is effective. Okay? Kasi may naibibigay, may nadodole out naman sa 4Ps. Okay? Ang problem ngayon si middle class. Tama. Kasi lagi ko kasi sinasabi to lagi. Ang problem kasi pag that really happens naman If we're going to remove, let's say, you lift those who are in the lower income, ang nangyayari kasi ngayon is kailangan mong tingnan ngayon yung paano ngayon ang magiging structure when it comes to the middle class. Kasi ang nangyayari ngayon, yung middle class yung nag-shoulder lahat ng mga bayarin sa tax. And the funny thing is that
you know, ang tax system natin lumalabas nga ang tax system natin, although by the book it's parang 'di ba sa income tax may tawag doon yung pay according to your ability to pay yan 'di ba? Yun naman talagang premise. Pero tandaan natin, although ability to pay yan kasi may graduated income tax table naman Ang realidad is yung mga taxes natin, lalo na alam to ng mga mga nagtatrabaho sa or yan, yung ordinaryong trabaho. 'Di ba nagkakaroon tayo ng deduction? May Wala, tama. 20% ka. Oo. 'Di ba hindi ka nga magbabayad ng nangyayari pag nagtatrabaho ka, automatic pag hindi ka pasok doon sa minimum wage, kaltasan ka. 'Di ba? Kakaltasan ka talaga ng tax mo, yung withheld yun. Pero syempre, i-credit yun sa iyong tax na dapat bayaran mo. 'Di ba? I-credit mo yun, ibabangga mo yung lalo na kung compensation income ka. What I'm saying is this. 'Di ba? Ano na siya kahit aside sa yung compensation earners, totoo din naman yan sa amin, like kami, mga professional kami. May kliyente kami, babayad kami ng withholding din. May requirement, mag-withhold kami. 'Di ba? Gets naman namin 'yon, nade-deduct naman 'yon as tax credit or na pwede ko i-carry over 'yon. But the point is, 'di ba, hindi kami nagbabayad directly ng tax. Kailangan mong i-withhold. So lumalabas, naka-withhold na. Siyempre, para sa middle class, iniisip na, sandali, ba't sinisingil na tayo? Agad, 'di ba? Sa tax. So tingin ko dapat i-close mo yung gap na 'yun Kasi kung gano'n na magiging sistema, magkakaroon kang distortion talaga sa middle class. Talagang magrereklamo ang middle class. And I think that has been the issue now. I think it has been the issue ever, panahon pa ni Pinoy, yan ang nagiging discussion na they're alleviating kasi yung 4P, to the 4Ps, which is good. But anong nangyari ngayon? Paano ngayon yung middle class? Paano lumalabas? Dahil naka-withhold yung tax, ang dating tuloy sa mga middle class earners, kami nagpopondo dun sa 4Ps. Diba? Parang ganun yung dating Kasi syempre, saan ba kukunin na revenue? Sa taxes, diba? So, yun ang sabihin na natin, it's right or wrong kasi marami naman tayong other sources of income other than taxes. Pero syempre, yun ang nagiging impression ng middle class. Parang, sandali, bakit parang parang advance yung aming taxes? Diba? Advance yung aming taxes. Bakit yung iba hindi sinisingil? Nagkakaroon ngayon ng parang sabihin natin tampo, 'di ba? Na hindi dapat magkaroon ng tampuhan. Pero Atty. Vian, ito ay naging mainit lang nitong pandemic at itong may giyera nga sa Middle East na nagbibigay ng tulong sa laylayan, sa lipunan. Pero 'di ba nagtatanong yung middle class, paano kami? Ano yung suportang pwedeng maibigay sa amin? And ito nga, sabi ni Pangulong Marcos, sige, tingnan itong exempt sa income tax. Hindi ba mawawala ng malaking kita yung gobyerno nito? Baka wala ng pangtapal din sa paimigay sa 4Ps. Siyempre, hindi ko alam kung paano i-compute yan. Hindi, baga kung sa taxes naman, marami naman tayong sources of taxes. But pa nga lang, it's a source of tax Diba? Yung value added tax is already a source of tax. At least we have something which is consistent. Pagbabasahin niyo yung NIRC natin, may mga nakalaan yan na mga taxes, di ba? Kung saan kukunin, kung sa education fund ba o sa tobacco. May mga nakalagay yan specifics okay? Ngayon, ang tanong ngayon is this. Siyempre, ngayon, ang tingin ko ako lang this is just my opinion na parang hula lang. Titingnan siguro muna ng Department of Finance or ng BIR paano i-address yung ganyang sitwasyon. Kasi kung kaya naman gawin sa executive level pa lang, dyan lang sa BIR, tingnan nila kung paano i-exempt. But otherwise, kung hindi kakayanin, makakailangan magkaroon ng batas. Kasi what I'm saying is this, kung kaya naman sa executive level, no problem. Pero kung let's say we're going to improve yung middle class, sabihin natin may mga certain amount sila na exempt sila sa income. Tama. Kailangan magkaroon ng batas kasi kailangan pag-aralan yan ng kailangan pag-aralan din yan ng Kongreso. Kung paano, baga initially syempre, kasi sa ngayon parang nagkaroon kasi para lumalabas
nung okay na yung mga 4Ps, 'di ba? Yung mga lahat ng that addresses poverty alleviation. Siyempre, sumulpot ngayon yung issue sa middle class. So, siyempre, pag nag-address sila siyempre sa middle class, malamang may magkakaroon ng distortion ulit yan eh. Kasi kung nagkaroon nga ng distortion sa middle class because of our poverty alleviation programs, pwede din siyempre, pag nag-adjust tayo sa middle class, siyempre, magkakaroon din tayo ng adjustments. So, kailangan hanapin nila yung balance eh. Oh, Attorney Ayun ang Sandali. nakikita ko dun eh. Lahat ho ba talaga, okay, eto na, galing kay Pangulong Marcos, pero para malinaw, lahat ba talaga ng middle class ay mai-exempt sa income tax? Or, para malinaw lang, or yung middle class, for example, ang sweldo niya ay 50,000 lang, o baka itong 50,000 lang ang exempt natin, yung 50,000 pataas, hindi pwede. Pwede bang ganon? Yun yung dapat na yun yung dapat nga kailangang pag-usapan sa Kongreso. Kasi kung yung sinabi mong pangalawa, kasi Tama. yun nga doon mo i-determine eh. Okay, gets natin may middle class tayo. Ang tanong syempre, do you need to classify pa yung middle class? Kasi walang problem yung walang problem dun sa poverty alleviation eh. You can always have the lower ceiling tapos saan mo ikakat eh. Ang problem sa middle class kasi ang daming layers yan eh. Diba? Yung middle class eh. Hindi mo alam, may middle class na malapit nang nasa laylayan. May middle class na nasa gitna lang. May middle class na medyo yayaman eh. Yes, Pero yes. syempre, alam nila ang pagpahalagaan yung kikitain, 'di ba? Yung kita, 'di ba? Hindi naman sila tycoon pero at least hindi nakakaalwan sila sa buhay. Pero syempre kailangan i-determine mo. Kaya nga sinasabi ko, kung kakayanin lang within the executive function, walang problema, try it. But kung kailangan nilang i-determine yung baka magkaroon ng ganyang differences, 'di ba? Baka kailangan dumaan sa Kongreso para ma-determine 'yan kasi kailangan lalo na for example paano to? Sa example, gusto marinig yung pulso, 'di ba? Syempre, kailangan dumaan sa House of Representatives yan. Alamin nila ano ba talaga ang saloobin ng mga kasi dapat mga congressman natin tanungin yan. Tanungin constituency na sandali naapektuhan ba kayo, 'di ba? Ano ba dapat na gawin natin, 'di ba? Yun ang ideal na solution doon eh or ideal na parang ruta. Oo. So, marami pa palang maraming pagdadaanan. Akala ko pa naman kinabukasan, pwede na yung system laws, etong exemption ng income tax. Hindi pala ganun kadali. Well, ganito na lang po. Di din natin alam, baka gawin ni PBBM, pwede din naman yung gawin urgent yan eh. Oo nga, pero... Kasi 'di ba may mga batas siyang ginagawang urgent eh, 'di ba? For the past 2-3 years eh. Okay. Pwede niyang pagawing urgent yan para ma-address agad yung situation. Okay. Attorney Vian, maraming salamat sa oras po ninyo at nakasama namin kayo ng libre. Thank you so much. Alam ko ikaw Thank Ebala. you very much and nice seeing you again, Lourdes. Okay? Sana makasama namin kayo uli rito. Maraming salamat po. Thank you so much. Sure, thank you very much. Maraming salamat. Mga kasama, si Attorney Vian Lawrence Gabato, dati ho natin kasama dito sa DZXL, isang constitutional lawyer at profesor.